Ang bagong laya na si Bong Revilla ay malaya na nakakapamasyal kung saan-saan. Habang ang mga kasama niya o yung mga co-accused niya ay nananatili sa loob ng bilangguan. Bigla ko naalala ngayon itong si Marcoleta. Noong panahon ay pinaglalaban niya ang tungkol sa restitution na bawal ibalik ang perang ninakaw. Ito kasing co-accused ni Bong Revilla na si Engineer Bryce Hernandez ay nagsauli ng dalawang luxury cars. Isang GMC Yukon na nagkakahalaga ng 16 million at isang Lamborghini na naglalaro sa 40 million pesos. So, suma total, 56 million lahat-lahat ang halaga ng mga luxury cars na ibinalik nitong si Engineer Bryce Hernandez. Hindi pa kasali ang pera dito. Siguro pas triple pa ang perang naitabi nito mula sa nakulimbat niya. Bakit mo nga naman ibabalik? Makukulong ka rin naman. Ibabayad mo na lamang yan sa abogadong magtatanggol sa'yo dahil bibilang ka dyan ng maraming taon sa paglilitis. Habang nililitis sa mga kaso ninyo, 4 na engineers ng DPWH, isang accountant at isang cashier. So, 6 lahat itong mga co-accused na ito ni Senador Bong Revilla. Naisip nyo sana na lokohan ang nangyayari sa gobyerno katulad ng nangyari sa kaso ni Gloria noong siya ay pinawalang sala. Pero iba ang kaso ninyo. Nung pinawalang sala si Gloria, kasama lahat ng mga co-accused niyang pinalaya. Samantalang kayo, yung principal ninyo ay nakalaya dahil mahina ang kaso laban sa kanya. Samantalang pinalakas naman ang laban para sa inyo. Kung ganitong mahina ang evidence of guilt, ay dapat kasama kayong napalaya o napagbigyan ang mga petisyon ninyo para kayo ay makapag-bail. Sinadya itong kasong ito ni Bong Revilla na mahina na ipinail Sandigang Bayan mula sa build-up ng case niya. So ngayon, habang nililitis itong kasong ito, ay makikita ng defense ito na mahina. Dahilan para sila ay mag-file ng petisyon para siya ay pansamantalang makalaya. Pero sa nangyari ngayon ay hindi lamang ito pansamantala kundi ito'y ganap ng kalayaan. Kayo nananatiling nakakulong sa bilangguan. Apektado ang pamilya niyo dyan. Yung pamilya ninyong binuhay ninyo sa karangyaan, naggaaling din sa kawalangyaan, ay sila ngayon ang mahihirapan. Ubus na ang mga kinulimbat ninyo, mabubulok pa kayo sa bilangguan, sira pa ang buhay ninyo.